Isang magandang araw o magandang gabi, ano man inyong kalalagayan ngayon ng panahon, mga kaibigan, mga ka-sharing sa channel na ito. Narito po muli ako at ang inyong lingkod, Jimson Rafael, in short, JR. Muli magbabahagi ako sa inyo ng patungkol po sa realidad ng mga nangyayari sa ating pamumuhay, sa ating pakikisalamuha, sa ating kapwa. Yung ating pong pag-uusapan, patungkol po ito sa kabaitan. Alam naman po natin na yung kabaitan ay isa po yung bahagi ng magandang asal na nasa isang tao. At madalas nga po na yung kabaitan ay ginagamit rin ito ng iba kapag ang isang tao ay mabait, ay ginagawa nila ay naabuso din. So dapat maintindihan po natin na ang kabaitan ay hindi lang dapat basta kabaitan, kundi meron pong disiplina. Kasi kung wala tayong disiplina, hindi masama na maging mabait. Pero dapat alamin din natin kung saan natin ito ilalagay. Dapat ilagay natin sa tamang lugar ang ating kabaitan para hindi rin tayo abusuhin. Halimbawa ganito, sa isang trabaho, dahil ikaw ay isang likas na mabait na tao, ayaw mo na yung nakakasama mo o nakakatrabaho mo na sila ay magtampo sa'yo, sila ay sumama ang loob sa'yo. So kahit minsan, o hindi lang minsan, kadalasan nga, lalo pag mabait, imbis na yung trabaho nila na obligasyon nilang gawin, minsan ipinapasa sa'yo, lalo na kung mabait ka. Sasabihin nila, workmate, pwede ba ikaw na lang gumawa ng report ko? Ganyan. Ganyan po ang ginagawa ng mga masasabi nating mapagsamantala, lalo na kapag mabait ka. At meron din na himbis na yung duty nila na sila ang mag-overtime o sila ang mag-straight duty, dahil sa ikaw ay mabait, ang ginagawa nila pinapasa sa iyo. So hindi mo naman sana obligasyon yun. Subalit dahil sa tinatawag na mabait ka, gusto mong makisama, gusto mong ma-please yung nakakasama mo, ayaw mong silang masaktan, ang nangyayari tuloy, ikaw na yung nasasaktan. Bakit? Dahil siyempre sila, nag-i-enjoy sila, halimbawa makauwi sila na maaga. Dahil himbis na yung trabaho nila ay gawin nila, ikaw na yung pinagawa. So ikaw na ngayon yung sasakit yung ulo. So hindi rin maganda ang naidudulot dun sa'yo, dahil pwede yung maging stress para sa'yo, sasama lang yung loob mo. Although hindi masama nga na maging mabait at tumulong ng walang kapalit. Subalit meron po kasing mga tao na hindi marunong umintindi at hindi marunong magsukli sa ginagawang kabaitan sa kanila. So yun po mga kaibigan, dapat natin na ilagay ang ating kabaitan sa lugar. Magbigay din tayo ng boundaries para hindi rin tayo aabusuhin. Ang respeto po ay hindi hinihingi, kundi ito ipinapakita. Pag alam mo nang inaabuso ka na, matuto kang tumanggi. Sabihin mo na, halimbawa, ipapagawa sa iyo ang isang bagay na hindi mo naman obligasyon. Sabihin mo na lang ng diretso, tumitig ka ng may paninindigan at sabihin mo na hindi ako pwede dahil meron akong dapat ding gawin. Dahil minsan kasi at nangyayari na dahil sa kabaitan mo, dahil sa ayaw mo silang sumama ang loob sa iyo, nagpaparaya ka na lang dahil mabait ka. Nagpaparaya ka dahil ayaw mo silang masaktan. Ngayon, imbis na yung oras mo na example sa trabaho, gusto mo nang makauwi ng maaga, dahil may hindi pa natapos na report o gawain sa inyong
pinagtatrabahuan, ipinasalo sa'yo, papaano na lang yung oras mo, yung mga personal mong lakad, mga personal na transaksyon mo, na dapat mo rin sanang gawin, ay hindi mo magagawa pagkatapos ng trabaho mo. Halimbawa, may gagawin ka pa sa bahay nyo, may mga importante kang lakad, ipinagparaya mo yon, hindi mo ginawa, mas inuna mo ang kapakanan ng iba. So ikaw rin ang mahihirapan. So dapat alamin natin na ang kabaitan ay ilagay sa lugar. Dahil sabi nga alamin mo ang iyong kabaitan, magiging mabait ka, pero dapat maintindihan mo at ilagay mo sa lugar para hindi ka rin magsisi. So yun po mga kaibigan, dapat po ay matuto din tayong manindigan, na tumanggi kung hindi na nararapat o sobra na. At ang hindi rin maganda dyan mga kaibigan sa pagiging mabait, lalo na kapag inaabuso ka na, minsan din pwede mo rin ikapahamak yan . Alam mo kung bakit? Dahil halimbawa ganito, meron ka mga nakakasama sa trabaho, o kung may mga kaibigan ka, kabarkada ka, meron silang gagawing hindi tama. Dahil sa ikaw ay mabait, sang-ayon ka na lang, oo ka lang, oo, hindi mo alam na pwede mo rin yun ikapahamak. So dapat matuto ka rin umiwas pag alam mo na hindi na tama, hindi na dapat. Although mabait ka, pero dapat meron ka rin kamalayan o awareness para hindi ka madamay sa kapahamakan o sa mga bagay na hindi dapat. So yun po mga kaibigan, sana ay sa maliit na paraan ay nakatulong po ang mga idea na ito sa ating pag-uusap, at pinag-uusapan natin ito, yung pagiging mabait na dapat ilagay sa lugar, matutong tumanggi sa hindi dapat, magbigay ng boundaries, hindi para tayo maging makasarili o maging mayabang, kundi para rin ito sa ikabubuti natin at sa ikabubuti rin ng mga nakakasama natin, para sila rin ay matuto at matutong manindigan sa kanilang mga obligasyon. Dapat ipakita rin natin sa kanila yon para hindi tayo pamimihasaan o abusuhin. At magandang araw po sa atin, at sana kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong pag-uusap, ay huwag pong kaligtaan mag-subscribe at mag-like o share para matutunan din ng iba. Maraming salamat po. God bless.